Sa araw na ito mga kaibigan ay binabati ko po lahat na nakaantabay dito sa ating programang Expose the Truth. Gusto ko pong basahin yung mga komento ng mga nakasubaybay po sa atin dito sa ating programa na tutol po sila sa mga video na ating pinapalabas at kinukomentuhan po nila yung paliwanag ng ating kapatid na Eli tungkol po sa sinabi niya na ang nakalagay doon po sa Gawa 20:28 hindi daw iglesia ng Diyos ang nakalagay, kundi ang tama daw na nakalagay doon ayon kay George Lamsa ay iglesia ni Kristo. Yun daw ang totoo. Kasi ang Diyos daw, basahin ko na lamang po, no? Sabi dito ni kapatid na Pros Plaso, kulang ang unawa nito si Soriano. Alam mo ba kung bakit? Kaya nga pinag-isa ng upang maging pag-aari ni Kristo. So dahil pag-aari daw ni Kristo, kaya dapat lang tawaging iglesia ni Kristo. Si kapatid na Antonio Sisikan, tama po at tumpak ang paliwanag ng INC sapagkat ang salitang iglesia ay iniugnay sa pangalang Kristo. Pagkat ito ang katawan ni Kristo. Samantalang ang paliwanag ni Eliseo Soriano ay doubtful at complicated. Dahil ang Diyos ay walang dugo at laman na maaaring bumili ng iglesia sa pamamagitan ng kanyang dugo. Isa pa mga kaibigan, isang Katoliko daw, sabi niya Katoliko ako pero tama na tawaging iglesia ni Kristo sapagkat si Kristo ang may dugo pero ang Diyos walang dugo kasi Espiritu ang Diyos. John chapter 4 verse 23 hanggang 25. So ito po yung mga patunay po nila na tama po na ang iglesia ay kay Kristo, kaya tama na tawaging iglesia ni Kristo. Alam niyo mga kaibigan, ako man ay hindi man ako tutol kung ano po yung gusto po ninyong itawag, ano? Doon po sa iglesia na nasa Biblia, no, mga kaibigan. Hindi po ako tutol kung tawagin yung iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos. Pare-pareho lang yan mga kaibigan at mga kapatid, ano? Pare-pareho lang yan. Kasi kung bakit sinabi ko pare-pareho lang, pwede naman tawaging iglesia ni Kristo, kasi ang nagmamay-ari ay ang Ama, si Kristo anak niya, kung tawagin niyang iglesia ni Kristo, aking iglesia, may tutol ba tayo doon mga kaibigan? Pero hindi po ninyo mapamamalian na tama yung sinabi ni Brother Eli, na yung iglesia na yon na tinatawag ninyong iglesia ni Kristo ay sa Diyos yon. Yan ay iglesia ng Diyos sa iglesia na itinatag ni Kristo sa pamamagitan ng ebanghelyo. Kasi ang iglesia, mga kababayan, ang ibig sabihin, ang itinayo ni Kristo na iglesia ay iglesia ng Diyos. Kahit tanungin mo sa Google yan, ay iglesia ng Diyos Na ang ibig sabihin, hindi tumutukoy sa isang denominasyon, kundi ito ay tumutukoy sa mga tao na sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo at gumaganap ng kautusan ng ating Panginoong Jesucristo. So, ibig sabihin, ang tinatawag pala na iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay yung tao na sumasampalataya kay Kristo at sumusunod sa aral ni Kristo. Yun yung tinatawag na iglesia ng Diyos, mga kapatid. So, hindi yung iglesia ni Kristo na si Manalo, hindi. Hindi. Kung tawagin mo man iglesia ni Kristo, wala akong problema, pero hindi yung iglesia ni Kristo ni Manalo, mga kababayan. Bakit? Kasi ang iglesia na tinutukoy sa Biblia ay pagmamay-ari ng Diyos Ama, at ito
ipinagkatiwala sa ating Panginoong Hesukristo. Bakit? Kanino kasi si Kristo? Mga kababayan, si Kristo po, ayon po sa Lucas chapter 9, sa verse 20, ganito po ang ating mababasa. At sinabi niya sa kanila, datapwat, ano ang sabi ninyo kung sino ako? Sabi ni Kristo. Sumagot ng mga alagad at sinabi ni Pedro, at pagsagot ni Pedro ay nagsabi, ang Kristo ng Diyos. Ikaw ang Kristo ng Diyos. So, ibig sabihin, kahit si Kristo, pagmamay-ari ng Diyos. Si Kristo man, na sinasabi ninyong nagmamay-ari ng iglesia, ay pagmamay-ari din ng Diyos. Ngayon, yung iglesia na hawak ni Kristo, kanino yon? Kanino yung iglesia na yon? Mga kapatid, Efeso chapter 1 sa verse 21, ganito po ang ating mababasa ayon po kay Apostol Pablo. Sa kaiba-ibabawan ng lahat na pamunuan at kapamahalaan at kapangyarihan at pagkasakop at sa bawat pangalan na ipinangungusap hindi lamang sa sanglibutang ito, kundi naman sa darating. So lahat-lahat, no? 22. At ang lahat ng mga bagay ay pinasuko niya sa ilalim ng kanyang mga paa. At siyang pinagkaluobang maging pangulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia. Sino yung pinagkalooban ng Diyos? Sa lahat ng mga bagay sa loob ng iglesia. Colosas 1:18, maliwanag po sa atin, alam po ito kahit yung mga taga-iglesia ni Kristo, mga kababayan, dito po sa Colosas 1:18, at siya ang ulo. Sino? Si Kristo, ng katawan, sa makatuwid bagay ang iglesia, na siya ang pasimula, ang panganay sa mga patay, upang sa lahat ng mga bagay ay magkaroon siya ng kadakilaan. Pakinggan nyo mga kaibigan, si Kristo, pinagkatiwalaan upang mamahala sa iglesia. Ngayon, mag-iisip po kayo mga kababayan, kung pinagkatiwalaan ka sa iglesia, ano ibig mong sabihin? Sa'yo ba yung iglesia o may nagmamay-ari sa iglesia at pinagkatiwalaan ka lang? Parang ganito, may sasakyan ako. Yung anak ko, ipinagkatiwala ko yung sasakyan ko sa kanya para siya ang bahala. Magmaneho o anuman. Sa anak ko ba yung sasakyan? Hindi, sa akin. Pero ipinagkatiwala ko sa kanya. Pero pwede niya rin tawagin sa kanya yon kasi anak ko siya. Kung ano yung pagmamay-ari ko, sa kanya rin. Pero ang talagang nagmamay-ari, ako. Ganon din ang Diyos. Ang talagang nagmamay-ari ng iglesia, mga kaibigan, mga kabayan, ang Diyos Ama, pero ipinagkatiwala niya ito sa kanyang anak. Anong problema doon? Bakit nyo sinasabi, mali ang kapatid na Eli? Tapos sabihin nyo, tama. Ang iglesia ni Kristo. Kung mali na po si kapatid na Eli para sa inyo, di ba lalo nang mali ang iglesia ni Kristo? Kung tama ang iglesia ni Kristo, mas lalong tama ang kapatid na Eli. Dahil yun po ang nakalagay sa talata, mga kaibigan at mga kabayan. Ano ang katunayan, no? Ano pa ang katunayan na yung iglesia ay ipinagkatiwala lamang po ng Ama sa ating Panginoong Hesukristo? Basahin po natin dito po sa libro ng Hebreo, Kapitulo 3. Sa versikulo 3, ganito ang ating mababasa. Sapagkat siya, si Kristo, ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises, palibhasa ay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Si Kristo, binigyan ng karapatan. Saan? Sa iglesia. Ibig sabihin, may nagbigay sa kanya ng karapatan sa loob ng iglesia. Siya kasi yung namumuno Ibig sabihin, siya yung manager.
Pero hindi sa kanya yon, sa Ama yon. Pero pwede niya ring sabihin sa kanya kasi siya yung itinalaga ng Diyos na magmana. Kaya nga magmamana eh. Pakinggan natin dito po sa Hebreo chapter 1 sa versikulo 1, ang Diyos na nagsalita ng unang panahon sa ating mga magulang sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ganun po kasi kung ang pakikipag-uusap ng Diyos sa mga tao noon eh. Pero sa verse 2 ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan ng kanyang anak na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay na sa pamamagitan naman niya'y ginawa ang sanglibutan. Si Kristo ang tagapagmana eh. Saan? Doon sa pagmamay-ari ng Ama. Ang isa sa pinamumunuan ni Kristo na pagmamay-ari ng Ama ay ang iglesia. Hindi natin mapapasinungalingan yan, mga kaibigan, para sabihin natin mali yung paliwanag ni kapatid na Eli. Maraming talata na nagsasabi na yung iglesia ay sa Diyos talaga. Pati yung bumuo, pati yung paggawa, ang Diyos talaga ang gumawa. Yung iglesia, binubuo ng mga tao. Sa mga tao na yon, may mga inilagay po ng Diyos. Ang Diyos po ang naglagay. Ang Diyos po ang bumuo. And then pagkatapos, ipinagkatiwala ito sa ating Panginoong Hesukristo. Sa unang Korinto Kapitulo 12, sa versikulo 18, ganito po ang sinasabi ng Apostol Pablo. Datapwat ngayoy, inilagay ng Diyos ang bawat isa sa mga sangkap ng katawan ayon sa kanyang minagaling. Ayon sa disenyo ng Ama, ang Ama ang naglagay ng bawat sangkap. Ibig sabihin siya yung arkitekto ng bahay o iglesia Siya yung naglagay ng mga sangkap ayon sa kanyang minagaling. 28. At ang Diyos, ang Diyos ay naglagay ng ilan. Ano yung inilagay niya? Naglagay ng ilan sa iglesia. Una-unay, mga apostol. Tignan mo, ang Diyos ang naglagay, unang-una, mga apostol. Ikalaway, mga propeta. Ikatloy, mga guro. Saka mga himala. Saka mga kaloob na pagpapagaling. Mga pagtulong. Mga pamamahala at iba't ibang mga wika. So, ang Ama ang naglagay. Saan? Doon sa loob ng iglesia, may inilagay ng Diyos. At ang ulo ng iglesia na yon ay si Kristo. At ang isa sa mga inilagay ng Diyos bilang apostol ay si Kristo. Di bahagi si Kristo sa iglesia. Kasi inilagay ng Diyos bilang pangulo sa iglesia, namumuno bilang apostol. Basahin natin, balikan natin doon po sa Hebreo chapter 3 sa verse 1. Umpisahan natin po dito sa verse 1, mga kaibigan. Ganito po ang sinasabi ng sumulat na Hebro. Kaya mga banal na kapatid, mga may bahagi sa pagtawag ng kalangitan, inyong isipin ang apostol at dakilang saserdote na ating kinikilala, si Jesus. Apostol po pala si Kristo, hindi lang apostol si Kristo propeta pa siya yung una-unang itinalaga ng Diyos doon sa iglesia. Bilang pangulo, kasali siya sa mga sangkap na bumubuo sa iglesia. Kaya hindi sa kanya yon, sa Ama yon. Mga kaibigan, sa Ama yung iglesia kasi bahagi siya yung ulo. Pwede bang tawagin mo yung ulo ng bahay? For example, yung bahay. Yung ulo ng bahay, kasali siya doon sa tinatawag na bahay. Hindi mo masasabing bahay yon kung hindi po kumpleto. Si Kristo ang kumumpleto doon. Kasi siya yung ulo. Ang katunayan, siya pa nga yung pundasyon na pinagtayuan dyan sa bahay na yan di talaga kasali si Kristo doon. Bahagi siya.
bahagi siya. Kasi pagmamay-ari ng Diyos. Tuloy natin sa verse 2. Na siya'y tapat na naglagay sa kanya na gaya rin naman ni Moises sa buong sangbahayan niya. So ang Diyos Ama talaga siya yung naglagay sa ating Panginoong Jesucristo bilang mamuno sa iglesia, no? Sapagkat siya ay inaring may karapatan sa lalong kaluwalhatian kaysa kay Moises, palibhasa ay may lalong karangalan kaysa bahay yaong nagtayo ng bahay. Sapagkat, verse 4, ang bawat bahay ay may nagtayo. O kita mo, datapwat ang lahat ng ang nagtayo ng lahat ng mga bagay, sino? Ay ang Diyos. O di talaga pagmamay-ari ng Diyos ang lahat ng mga bagay, pati iglesia. At itong iglesia na ito ay pinagkatiwala kay Kristo at ito'y ipamamana kay Kristo. Pwede mo bang ipamana? Pwede bang mamanahin ni Kristo yung pagmamay-ari ng Ama kung sa Kanya pala yon? Sa Kanya yung iglesia, bakit pa niya mamanahin? Sa Kanya yon. Mga kaibigan, asan ang logic para sabihin yung mali ang kapatid ni Eli? Samantalang yung mga binabasa niya, nasa Biblia naman. Alam nyo, mga kapatid, ang katunayan dito po sa unang Korinto kapitulo 15 sa versikulo 24, kapag sa pagkatapos ng 1,000 taon ang paghuhukom, mga kaibigan, kahit si Kristo ibabalik sa Ama ang iglesia, ang kanyang kaharian sa iglesia, upang ang Diyos ang lahat sa lahat. Dito po sa 24, kung magkagayoy, darating ang wakas. O di darating ng wakas. Pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama. Pagkalilipulin na niya ang lahat ng mga paghahari at lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya ay maghari hanggang mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat niyang mga kaaway. Ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa, datapwat kung sinasabi ang lahat ng mga bagay ay pinasuko, ay maliwanag na itinangi yaong nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng mga bagay ay mapasuko na sa kanya, kung magkagayoy, ang anak rin ay pasusukuin naman sa nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Talaga ang Ama po ang nagmamay-ari sa lahat ng mga bagay, mga kaibigan. Pati iglesia, lalong-lalo na, no? Pero itong iglesia kasi, mga kababayan, inutusan ng Ama si Kristo upang buuin o itatayo ang katawan o iglesia. Sa pamamagitan ni Kristo, itatayo ng Diyos Ama ang iglesia sa pamamagitan ni Kristo. Kaya, nung bumaba po ang ating Panginoong Jesucristo, sabi niya, sa ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. May salita nun, ang Ama. At kung saan itatayo ng ating Panginoong Jesucristo yung iglesia ng Diyos, doon sa bato, na yung bato na yon ay si Kristo. Kaya lahat ng mga nakatayo dyan, pati yung mga apostol, nakatayo sila dyan po sa bato na yan, mga kaibigan at mga kababayan. Na ang bato na yan ay si Kristo. Siya yung pundasyon, siya pa yung ulo. Basahin natin dito po sa Efeso Kapitulo 2 sa versikulo 20. Umpisahan ko sa versikulo 17, at siya'y naparito, si Kristo, at ipinangaral ang kapayapaan sa inyong nalalayo at ang kapayapaan sa nangalalapit. Sapagkat sa pamamagitan niya, si Kristo, tayo'y may pagpasok sa isang espiritu rin sa Ama.
19. Kaya nga hindi na kayo mga taga ibang lupa at mga manglalakbay, kundi kayo'y mga kababayan na kasama ng mga banal at sangbahayan ng Diyos. Yan. Sangbahayan ng Diyos na mga itinayo sa ibabaw ng kinasasaligan ng mga apostol at ng mga propeta na si Kristo Jesus din ang pangulong bato sa panulok, na sa kanya'y ang buong gusali na nakalapat na mabuti ay lumalago upang maging isang templong banal sa Panginoon. Si Kristo po bahagi sa iglesia. Siya yung kinatatayuan, pundasyon. At siya yung ulo, nagmamaneho o nagmamanehar. Siya yung namamahala sa iglesia. Siya yung ulo. Ipinagkatiwala lamang po ito ng Ama sa Kanya. Dahil ang talagang absolute na may-ari ng iglesia ay ang Ama. Hindi po ninyo matututulan yan, mga talata na yan, na ang iglesia ay ipinamamahala ng Ama sa ating Panginoong Jesucristo. Ipinagkatiwala niya. Ibig sabihin, kung ipinagkatiwala niya sa Kanya yung iglesia at ipinagkatiwala lamang po sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tawagin man ni Kristo, iglesia, aking iglesia, wala tayong tutol doon kasi ang nagmamay-ari ay ang Ama, anak siya yung itinalaga bilang tagapagmana ng lahat ng mga bagay, bakit natin tututulan na sinabi ni Kristo na sa Kanya yung iglesia? Pero hindi po ninyo mapapasinungalingan, talaga ang iglesia ay sa Diyos. Sa Diyos, mga kaibigan. Napakalinaw, iglesia ng Diyos. Iglesia ng Diyos na nasa Corinto, iglesia ng Diyos na nasa Thessalonica, iglesia ng Diyos na nasa Efeso, lahat iglesia ng Diyos. Yan ang pinorma, binuo ng Ama sa pamamagitan ng paglagay niya sa mga sangkap. Unang-una, mga apostol, nilagay ng Diyos yan. Mga propeta, mga guro, pastor, sila yung inilagay ng Diyos para mabuo, makumpleto yung iglesia na grupo na yan. Na yan ay pamumunuan ng Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng pagbibigay ng karapatan ng Diyos. Bakit ibibigay ang bakit ipagkakatiwala ng Ama kay Kristo yung iglesia kung hindi naman sa Kanya, kay Kristo naman po pala? Mali po yun. Kaya pinagkakatiwala niya kay Kristo dahil sa Kanya yung iglesia at si Kristo ang mapagkakatiwalaan ng Ama para mamahala sa iglesia. Yun po ang totoo, mga kaibigan. So, sana yung mga nagsasabing mali ang ating kapatid na Eli, ay naanyayahan ko po kayo, mga kaibigan, na dumalo sa live stream po natin para tindigan po ninyo na totoo kayo at mali na tawagin iglesia ng Diyos at mas mabuti yung iglesia ni Kristo. Kasi si Dr. George Lamsa lamang po ang nagsasabi na iglesia ni Kristo. Pero ang nakalagay sa karamihan ay iglesia ng Diyos. Walang problema kahit ano, pero ang totoo, yung iglesia na itinatag na totoo dito sa Biblia ay iglesia ng Diyos. At hindi iglesia, lalong-lalo, hindi iglesia katolika yan, mga kaibigan, ayon sa claim ng mga defensor na iglesia katolika daw ay mali. Napakalayo, mas malayo na naman, mga kapatid. Yan. So, yan po. Maraming salamat po sa inyong lahat.